Ang lawa ng Caliraya ay nabuo matapos maitayo ang Caliraya Dam na sinimulan noong taong 1939 ng U.S. Army Corps of Engineers Chief in the Philippines na si Mayor General Hugh J. Casey kasama ng pagsang-ayon ng Pangulo ng Pamahalaang Commonwealth na si Pangulong Manuel L. Quezon. Ang ilog na ito ay nilagyan ng saplad sa agos nito mula sa isang malaking talampas na nagkakaloob ng malaking imbakan ng tubig para sa hydroelectric power para sa buong Katimugang Luzon. Ang saplad na ito ay 100 talampakan kataas mula sa isang diversyon ng agusan na itinayo ilang milyahe sa tuktok ng dalisdis na 950 talampakan sa itaas ng Laguna de Bay. Malalaking penstocks ang itinayo upang ilihis ang tubig pababa sa powerhouse na kung saan nagagamitan na ito ng mga generator at turbines. Ang kapaligiran ng lawa ay kadalasang ikinukumpara sa maraming resorts sa North America dahil sa pagkakaroon rin nito ng pine trees na siyang ipinakilala ng mga taong nauna sa paghubog nito bilang kapalit sa maraming puno ng nyog at buko at ang pagiging malamig ng klima dito buong taon. Karagdag nito, marami ring mga isla na iba't ibang hugis at laki ang nabuo mula nang nagawa ang lawa, ngunit walang pangalan ang ibinigay sa mga islang ito. Ang pinakamalaki ay halos kasing laki ng Rizal Park at ang pinakamaliit ay halos 3 kwadradong metro lamang at kadalasang nakalubog sa tubig. Ang islang ito ay makikita mula sa Lagos del Sol Resort. Noong panahon ng 1960s, ang lawa ng Caliraya ay natuklasan muli ng Nieto at De Padua families na siyang nagpatanyag at nagpakilala nito sa mga elitistang komunidad ng Maynila. Sa pagtatamo ng mga titulo ng lupa sa paligid ng lawa, nagpatayo sila ng isang residential resort na pinangalanang Sierra Lakes at Dos Lagos Club para sa mga residente. Tumaas ang presyo ng mga lupa nang nalatag na ang daan papunta sa lawa sa tulong ng kagandahang loob ng pamahalaang Hapon at pagbabago sa hydroelectric plant nito noong 2004. Dahil dito ay ang Caliraya ay naging isang high-end na distrito para sa mga bahay bakasyunan ng mga may kaya't tanyag. Noong panahon naman ng 1980s, ang paligid ng lawa ng Caliraya ay inokupahan ng ilang mga informal settlers at pangkat na napag-alamang mga NPA o New People's Army na siya ring naglagay sa panganib ng antas ng turismo. Ngunit noong taong 1985, nagkaroon ng isang malaking establisemento ng real estate at kasabay nito ay pagpapatayo ng maraming maliliit na resorts at Caliraya Springs na isang golf course at prestigyosong country club. Bagaman nagkaroon ng informal settlers, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ng Caliraya ang pagiging kanlungan at sentro para sa mga may kahit elitista na kung saan ginagawa ang mga aktibidades tulad ng wakeboarding, kiteboarding, jet skiing, water skiing, boating, golf, camping, largemouth bass fishing, windsurfing at iba pang sporting at recreational outdoor activities. Nanatiling mataas sa mga presyo ng property at lupa at dala nito ay nagkaroon ng bagong henerasyon ng kaunlaran hindi lamang sa pribadong sektor kundi maging sa komersyal na sektor ng lipunan. I'm a rambling man. And you're going to keep on rambling. Oh, yes. Ang mga naunang naghubog sa isla na pinangalanang ang Calao, Nieto at ang De Padua family ay nagpalago ng mga largemouth bass fish rito at mula noon hanggang ngayon
nanatili itong pinakamalaking base fishing spot sa bansa ng Pilipinas. Sa panahon ng digmaan, ang saplad ay sinabotahe sa pamamagitan ng pag-urong ng mga Amerikano upang mapigilan ang mga Hapon sa paggamit nito na siya rin mismong mga nagpatayo muli nito. Nang matapos na ang digmaan, pinatayo at pinasinayaan muli ito ng National Power Corporation o NAPOCOR. Dahil sa katangi-tangi niyang pagpapasimula, ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos ng Pilipinas noong taong 1972 ng titulong Father of Water Power Development in the Philippines, si Hugh J. Casey.